Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! Malakas ang tawa ng binata. 200 years? Ang tagal nun ah. At di mo ako pagsasawa ang tingnan kahit ganoon katagal? Ano ba ang 200 taon kumpara sa forever? It's just a drop, hindi ba? Like a grain of sand in the beach of time. And I can and would love you forever, Rex. Sumeryoso ang binata. Para sa isang may amnesia, ikaw ang minsay masyadong malalim at matalinhaga kung magsalita. Pagdating ng panahon, hindi na malalim at matalinhaga ang mga sinasabi ko. Paano? Well, kapag handa na ang isip mo sa mga bagay na... Tumigil si Angelina sa puntong iyon. Pwede bang saka na natin yun pag-usapan? Bakit hindi pa ngayon? It's late. May appointment ka sa uncle mo bukas ng umaga, hindi ba? Dapat tulog ka na ngayon. Alright, pero do I get a good night kiss? Hinagkan siya ni Angelina pero sa pisngi lang. Di na nila inulit ang dating maalab na halikan. Nung unang araw at gabi ni Angelina sa bahay. Nagkasundo silang huwag na munang ulitin iyon. Delikado kasi. Baka di sila makapagpigil at kung saan iyon maituloy. Sa kaibuturan ng kanilang puso, ayaw nilang mamantsahan ang nabubuong magandang relasyon. Makapaghihintay, alam nila ang physical intimacy. Ang mas importante ng panahong iyon ay ang tumitibay pang emotional level ng kanilang unawaan. At iyon ang halos di mapaniwalaan ni Rex, kung gaano katindi ang level ng pag-unawa ni Angelina sa kanya. Katatapos lang nilang maghapunan at kapag papaalam lang ng binata tungkol sa nakatakda niyang pagtungo sa Amerika. Are you sure it's okay with you? Ang maiwan muna rito sa bahay? Oo, I understand. Ibig mong maklear ang reputasyon mo at ang city world before you can go on living. Sakaling magkaproblema ka, Uncle Javier's just a phone call away. Ibinilin kita sa kanya, kay Tita Sally at pati kay Robert. Di ka nila pababayaan. Gaano ka katagal na mawawala? Hindi ko alam, Angelina. Habang hindi ko natutuntun si Myla, I guess. In between searching, dadalawin ko rin ang mama ko sa States. Siguro pupuntahan ko rin ang dalawa kong pinsan, yung mga anak ni Uncle. Matagal nang di umiimik si Angelina. Parang pinag-aaralan pa nito kung paano sasabihin ang ibang alamin. Naitanong na naman niya ng deretsahan. Sabi niya sa binata habang tuwid na nakatitig dito. Mahal mo pa ba si Myla? You really want to know the truth? Tumango si Angelina. Napabuntong hininga si Rex bago siya sumagot. I've loved her for the longest time. Sinungaling ako kapag sinabi kong totally ay burado na siya rito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Hahanapin mo ba siya di lang dahil ibig mo siyang managot sa batas, kundi ibig mo ring tiyakin kung sino talaga ang higit mong mahal? Hindi iyon agad na sagot ni Rex. Sa halip, inabot muna niya ang isang palad ni Angelina at masuyo iyong hinagkan. Saka niya inihayag, ano man ang mangyari, lalagi kang may espesyal na puwang sa aking puso. Please remember that. Pagkaraan, iba na ang kanilang pinag-uusapan hanggang sa maghikab na si Rex. Inaantok na ang binata at may lakad pa siya sa American Embassy bukas ng umaga. Sige, matulog ka na. Ako na ang bahalang magligpit dito. Ang pinagkainan nila ng dessert ang tinutukoy ng dalaga. Hindi na nagprotesta ang binata. Umakyat na siya sa itaas ng bahay. Sa ibaba pa rin ng bedroom ni Angelina. Nang marinig ng dalagang nakaakyat na si Rex,
Sa kanya hinayaang tumulo ang kanyang mga luha. Kahit may pagtingin na rin sa kanyang binata, obvious na special pa rin dito si Myla. Sinapon niya ang magkabilang palad ng kanyang mukha at doon impit na tumangis. Ayaw talagang magpahatid ni Rex sa airport, pero di niya matanggihan ang hiniling ni Angelina. Kahit ayaw sabihin ng dalaga, dama ni Rex na natatakot itong baka hindi na niya ito balikan. Dahil kay Myla, kanino pa? Narinig ng binata ang paimpit na pag-iyak ng dalaga noon sa komedor kaya alam niya. Alam niyang takot ito dahil labis siyang nitong mahal. Still, kailangan nitong ituloy ang pag-alis para sa sariling peace of mind. Sumama rin sa kanila sina Robert, Sally at Mrs. Romualdez. Itong huli inalok si Angelina na tumigil sa kanila sa Urdaneta Village kahit isang linggo lang. Hindi kaila kay Mrs. Romualdez ang nade-develop na relasyon ni Rex at Angelina. Paminsan-minsan ay dinadalaw nito ang dalaga sa New Manila. At si Angelina na masyadong obvious ang saya ay hindi itinago sa matrona ang sitwasyon. Masaya ang huli para sa dalaga. Pero nang malaman nitong lilipad patungong Amerika si Rex para hanapin si Myla ay una-una itong nagalit. Anito kay Angelina, nung una nitong malaman, trabaho ang Interpol na tutuntunin si Myla at ang associate niyang swindlers para i-extradite dito sa Pilipinas. Bakit sasakupin ni Rex ang trabaho ng iba? Hindi umimik si Angelina. Basta tumulo na lang ang kanyang luha. Naaawang napaiyak din si Mrs. Romualdez para sa dalaga. Kaya naman inimbita nito si Angelina sa kanya muna tumira. Kahit paano, ibig nitong aliwin ang dalaga. Balak din ni Mrs. Romualdez na siya mag-asikaso sa pagkonsulta ng dalaga sa kanyang espesyalista. Baka sakali may magawa ng mga doktor sa sakit na amnesia ni Angelina. Nang mag-check-in na sa departure lounge si Rex, nanatili muna sina Angelina, Robert, Sally at Mrs. Romualdez sa restaurant sa kaliwang bahagi ng airport. Hihintayin nila hanggang na makalipad ang sasakyang biyahe ni Rex. Kahit maraming joke si Robert, nabigo siyang mapangiti ang alinman sa tatlo. Maging ang sekretarya ni Rex ay alam ang damdamin ni Angelina para sa kanyang boss. Sa wakas, sabi ni Robert sa dalaga, "Kung mahal mo siyang talaga, bakit mo siya pinayagang umalis?" May sariling isip si Rex, Robert. Hindi para sa akin ang pigilan siya sa bagay na pinaniniwalaan niyang kailangan niyang gawin. I suppose, sabi ulit ni Robert, na-aware ka na baka mabola na naman siya ni Myla pag nagkita sila? Kinalabit ng sekretarya si Robert, binalaan. Huwag mo namang paiyakin si Angelina. Tapos na ho akong umiyak, Tita Sally. Sabi rito ni Angelina. Huwag kayong mag-alala. Napaka-unfair ang iwan na lang basta ni Rex itong si Angelina. Sapad ni Mrs. Romualdez. Who knows kung kailan niya maiisipang bumalik dito. Handa ho ako maghintay sa kanya, Tita Ruth. Ayaw nang patawagan pa ng ma'am ng matrona ang dalaga. Kahit gaano katagal? Tanong uli ni Mrs. Romualdez. Kahit walang katiyakan kung kailan siya uuwi rito. Kahit gaano ho katagal, anang dalaga. Kahit habang buhay. What's one lifetime anyway? Kaya kong maghintay ng indefinitely even forever. Walang nakakibo sino man sa mga kaharap ni Angelina. Ano ang pwede nilang sabihin sa ganong uri ng pag-ibig? Noon nila narinig ang announcement sa loudspeaker na dinig sa lahat ng bahagi ng NAIA. Northwest Airlines flight bound for Los Angeles has departed. Northwest Airlines flight bound for Los Angeles has departed. Sabay-sabay ang tatlo nang tumingin kay Angelina. Napapikit ang dalaga. Humigit ng malalim na buntong hininga. Nalungkot ng husto. Walang luhang pumatak sa kanyang mga pisngi pero di ibig sabihin niyo'y tapos na talaga niya.
I understand. Sabi nito sa dalaga. Kung di mo ako kilala, I guess matindi talaga ang amnesia mo. Sabi ni Mrs. Romualdez sa lalaki. Just a moment, yan lang ba ang patunay na kilala mo na si Angelina? Litratong magkasama kayo? Nag-isip ang lalaki. Maya-maya, may dinukot uli ito sa bulsa ng suot na blazer. Ipinakita iyon sa kanila. Engagement ring iyon at nakaukit ang pangalang Laika at Greggy sa loob. Ang paliwanag nito, we're engaged to be married. As a matter of fact, sa bahay ko na siya nakatira. Nagpunta ako sa abroad on business. 2 months akong nawala at pagdating ko, tsaka ko lang nalamang nawala na itong aking fiancé. Yung mga katulong ko sa bahay, ang akala lang ay umuwi na sa kanila si Laika. Tumingin si Greggy sa dalaga sa parteng iyon. Patuloy nito. Pero uli lang lubos na si Laika. I'm your nearest kin in a manner of speaking. Walang masabi si na Robert maging si Angelina. Ang sumaisip lang sa dalaga, baka bahagi ngayon ng buhay niya sa mortal world ang lalaking iyon. Sa kanyang ginagawang paghadlang sa nakatakdang kamatayan ni Rex na ang naging resulta'y ang wakas ng immortality niya, di niya alam ang iba pang consequences niyon. Maaaring fiancé nga niya si Greggy na ito. Maaaring bahagi ito ng mortal life na binagsakan niya ngayon. Tinitigan na Angelina si Greggy. Hinagilap ng dalaga sa pinakasulok ng kanyang gunita kung matatandaan niya ito. Hindi siya nagsabi sa mga doktor na may amnesia siya. Prognosis iyon ng mga iyon dahil ang mga isinagot niya sa tanong ng mga iyon ay puro di niya natatandaan. Posible kaya sa loob-loob ni Angelina na totoong may amnesia siya at ngayon heto ang koneksyon niya sa bago niyang daigdig? Hinawakan ni Greggy sa kamay ang dalaga. Let's go home, Laika. Tumingin muna si Angelina kay Mrs. Romualdez bago kay Tita Sally, panghuli kay Robert. Ang mga katulong sa bahay ni Rex ay nagsilabas din at ngayon pamaang na pinapanood ang drama sa harap ng tarangkahan. Kukunin ko muna ang mga damit ko sa loob, aniya. Di pa rin tiyak kung may kaugnayan nga sila ni Greggy. Why bother? Anito, marami kang damit sa bahay. Tara nang umuwi. Pasasalamatan ko muna sila. Hinatak na ni Greggy si Angelina bago sabi nito sa mga kaharap. Thank you folks for looking for my fiancé. Pagkaraang pasakayin sa una ang dalaga, mabilis na ikinopa ng lalaki ang driver's seat. Nang pasibarin niyon ang kotse, biglang nakaramdam ng kawalan ang mga taong napaugnay kay Angelina sa maikli niyang panahon kasama ang mga ito. Tila lumipad at naglaho ang isang anghel sa kabaitang pambihira lang nilang makatagpo sa kani-kanilang bahay. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Muli ay samahan niyo po kami sa panibago naming kwento. Dito lamang sa Love Top Secret.